Ang pang-aapi, pang-aabuso, pagtataksil, at pananapak ng karapatan sa mga taong mas mahihina kaysa sa iyo ay isang kasalanang mortal sa mga mata ng Diyos. Mas pinagpala ng Diyos ang mga taong marunong mapagkumbaba at marunong makikipagkapwa kaysa sa taong mapangmataas. Ito ang nangyayari sa buhay ni Lina o Catalina. Si Catalina ay isang butihing may bahay ng isang manggagamot na si Cardo. Pero higit sa kaalaman ng lahat, si Catalina at Cardo ang tagabantay ng nakasarang lagusa ng mga engkanto sa daigdig ng mga tao. Isinara ang lagusa na iyon ng kanyang mga ninuno noong kapanahunan ng mga Kastila nang dahil sa ginagamit ng ibang mga katutubong Pilipino noon ang mga kapangyarihan ng kanilang mga kaibigang engkanto laban sa mga Kastilang mananakop. Inabuso noon ng mga sinaunang katutubo ang kapangyarihan ng mga engkanto. Kaya upang magkaroon ng balanse ang mundo, ay isinara iyon ng kanyang mga kaninunuan. Si Cardo ay may nakatagong lihim sa pagkatao. Siya ang pinili ng mga engkanto na tagabantay at tagapangalaga ng portal. Silang dalawa ni Catalina. Si Cardo ay may nakatagong kapangyarihan na kagaya ng mga engkanto. Ipinagkaloob iyon ng mga engkanto kay Cardo habang si Catalina naman ang piniling magiging kaagapay at katulong nito sa buhay. Pero inaabuso na ni Cardo si Catalina. Subalit, sa halip na ang piniling si Cardo ang nagiging tagabantay at tagapangalaga ng portal, ay inabuso niya si Catalina. Inabuso niya rin ang kanyang kakayahan na binigay ng mga engkanto. Imbes na gamitin ito sa kabutihan, ay mas nagamit pa ni Cardo ang kakayahang ito sa kasamaan. Para magkaroon siya ng maraming pera dahil naa-addict na siya sa bisyo at sugal, ay binibigyan niya ng sakit ang mga tao para lumapit sa kanya at magpagamot ulit. Tinututulan ni Catalina ang masamang gawain ni Cardo, pero wala siyang magawa laban sa kapangyarihan nito. At ngayon ay mas lumabis pa ang kasamaan ni Cardo. Mga kaibigan, ating tunghayan ang buhay ni Catalina na tagabayan ng Cotabato. Nakatira siya sa isa sa mga maliliit na bayan doon. Isang 25 years old na may bahay. Ating tunghayan ang kanyang kwento. Kung paano ba niyang labanan ang kasamaan ng mismong asawa. Kung mas makapangyarihan ito kaysa sa kanya. Tara at ating alamin ang kwento ni Catalina. Cardo, nasasaktan ako. Bitawan mo ang buhok ko. Iyaw ni Catalina nang hinila ng asawang si Cardo ang mahaba niyang buhok. Galit na galit si Cardo nang maratnan si Catalina o Lina kung tawagin sa kanilang lugar at tinulungan ang kanilang kapitbahay. Binigyan kasi ng halamang gamot ni Lina ang kapitbahay na si Marta dahil sumasakit ang tiyan ng bunsong anak nito. Itinulak ni Lina ang katawan ng asawa kaya nabitawan siya ng lalaki. Pero muling hinablot ni Cardo ang kanyang buhok. Lalaban ka na ha? Ilang ulit ko bang sinasabi sa iyo na hindi mo pwedeng ipamamigay na lang ng basta-basta ang mga halamang gamot ko sa kahit na sino. Mahal ang bawat dahon ng halamang gamot ko, Lina. Singhal ni Cardo. Wala nga kasing pambayad si na Marta, kaya binigyan ko na lang. Sagot naman ni Lina. Napilit kumakawala sa pagkakahila ni Cardo sa buhok niya. Kailangan ko ng malaking pera, Lina. Kaya dapat may bayad ang bawat tulong na binibigay natin sa kanila. Wala nang libre sa panahon ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Sa galit ni Cardo, ay isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Catalina. Napahiyaw si Catalina sa sakit. Sumusobra ka na sa kasakiman mo, Cardo.
Nakakaawa na nga si na Marta dahil kahit pambili ng pagkain ay wala. Tapos gigipitin mo pa. Sumbat niya sa asawa. Napapalatak naman si Cardo na muli siyang binigwasan ng suntok sa tiyan. Halos mapugto ang hininga ni Catalina sa nadaramang sakit mula sa suntok ni Cardo. Problema mo ba yun, ha? Problema nila yun, Catalina. Bakit ka ba nangingialam sa buhay ng ibang tao? Sigaw ni Cardo na nanlilisik na ang mga mata. Naakmang sasakali na siya sa leeg. Napatakbo si Catalina sa kanyang kwarto at kinuha ang isang maliit na libreto. Hindi niya memoryado ang nakasulat doon, pero kaya niyang bigyan ng buhay ang mga salitang naroon para kalabanin si Cardo. Bitawan mo yan, Lina! Sigaw ni Cardo sa kanya. Hindi, dahil sumusobra ka na. Akala mo ba hindi ko alam ang pinagagawa mo? Ikaw ang nag-ihip ng masamang hangin sa bata para sumakit ang tiyan niya at perahan si na Marta. Na tinatawag mong sarili mong manggagamot. Hindi ka ba nahihiya? Sige, saktan mo pa ako ulit nang hindi ako natatakot na basahin ang nilalaman ng libretong ito. Sigaw ni Catalina. Sinusubukan mo ba ako? Ha? Catalina? Sigaw ni Cardo. Napapapikit si Catalina sa sakit. Hindi ko na kayang pumikit na lamang at magbingi-bingihan sa mga kalokohan pang nagagawa mo, Cardo. Nakalimutan mo na ba ang misyon mo sa mundong ito? Umanig ka na sa kasamaan at inabuso mo na ang iyong kapangyarihan. Hoy, Catalina. Hindi mo ba nakikita ang ganda ng mundong ito? Hindi mo ba nakikita ang napakaraming bagay kung maaaring magpapasya sa iyo sa mundong ito? Sa mundong ito, hindi puso ang dapat na pinapairal, kundi utak. Ginamit ko lang ang utak ko, Catalina. Pera. Maraming pera. Yan ang nagbibigay kasiyahan ng mga tao sa mundong ito, Catalina. Huwag kang bobo. Muling sigaw ni Cardo na nanggigigil na hinawakan ang maliit na pisngi ni Catalina. At huwag na huwag mo akong tinatakot sa libreto na yan. Dahil wala kang alam. Hindi mo nga alam kung paano yung gamitin. Dahil tanga ka. Napapatawa na lamang si Cardo na napatitig sa latigong nakasabit sa dingding. Muli niyang tinitigan ang asawang si Catalina at sarkastikong napangisi na lamang. Nanlilisik ang mga mata ni Cardo na hinila ang maliit na libreto sa mga kamay ni Catalina at pinunit iyon habang humahalakak. Kala mo ba ay sapat na ang kakayahan mo para buksan muli ang nakasarang portal? Hoy babae, hanggat buhay ako ay hindi mangyayari iyon. Naintindihan mo ba? Ha? Wag, Cardo. Ano ginagawa mo sa libreto? Nanginginig na pinulot ni Catalina ang nagkapunit-punit na maliit na aklat. Inunit malamang. Bulag ka ba? At wala kang mata? Parang wala ka nang pwedeng ipantakot sa akin, siraulong babae. Susunod noon ay hinablot ni Cardo ang latigo sa dingding. Napapasigaw na lamang si Catalina. Cardo, huwag. Huwag mong gawin sa akin ito. Walang awa na pinaghampas ni Cardo ng latigo ang asawang si Catalina hanggang sa bumagsak itong lumuluha at nagmamakaawa sa sahig. Tama na. Ayaw ko na. Ang sakit na, Cardo. Umiiyak na wika ni Catalina. Walang kwenta. Sigaw ni Cardo na isinuuli ang latigo sa lalagyan. Pagkatapos noon ay kumuha ito ng pera sa malaking kahon. Nilalagyan ito ng kitang pera at lumabas para makipag-inuman sa mga kaibigan sa labas. Masamang tingin ang itinapon niya kay Catalina. Wala na talaga siyang nakikitang silbi sa asawa niyang mukhang manang at nalusyang na lamang.
Hindi man lamang siya nabigyan ng anak ni Catalina sa 2 taong lumipas sa kanilang pagsasama. Inis na umalis ng bahay si Cardo at iniwan si Catalina na nahihirapan at duguan. Sumusobra na ang kasamaan mo, Cardo. Nahihirapang tumayo si Catalina mula sa paghahandusay sa sahig. Nanginginig ang kalamnan sa sakit ng tinamong sugat mula kay Cardo. Napapaluhan na lamang si Catalina na isa-isang pinulot ang mga peraso na napunit na libreto, kung saan ay nakasulat doon ang mga kaalaman sa pagbubukas ng portal sa kabilang daigdig ng mga engkanto. Hinang-hina siyang tumungo sa kwarto at ginamot ang sarili. May isang lana si Cardo na mabisang panggamot sa mga sugat. Agad na ipinahid iyon ni Catalina sa katawan. Napapatulo na lamang ang luha niya habang nakatitig sa malaking larawan nilang dalawa ni Cardo na ikinasal sila. Parang pinagsisihan niya tuloy ang umibig sa kagaya ni Cardo na hindi tao. Inakala noon ni Catalina na ang isang engkanto ay mananatiling mabuti, hindi kagaya ng mga tao na nagbabago ang ugali. Pero isang pagkakamali pala ang mahalin si Cardo. Pinahid niya ang mga luha kung sana ay magkakayahan siyang buksan muli ang portal ng daigdig ng mga engkanto para ibalik si Cardo sa mundo nila. Sana ay napakadali ng buhay niya. Pinagsisihan niyang hinayaan si Cardo na kontrolin ang kanyang buhay dito sa mundo. Pinagsisihan niyang mahulog at umibig sa isang engkantong sana ay nagbabantay at nangangalaga sa kanya. Magkatuwang sana nilang pinapangalagaan ang portal na lagusan sa daigdig at inaalagaan, pero kabaliktaran ang nangyayari sa kanila ni Cardo. Lina! Lina! Napapitlag na lamang si Catalina nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang bakod na kawayan. Sinilip niya kung sino ang naroon sa labas. Napapangiti na lamang siya nang makita ang matalik na kaibigang si Karen, na nitong mga panahong ito ay hindi pa niya alam na niloloko siya. Halos tinakbo niya ang bakod nila para pagbuksan ito. Pero natigilan siya nang may makitang dala itong malaking bag. Napatitig siya kay Karen. Umiiyak ito. Lina, tulungan mo ko. Napayakap sa kanya si Karen. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Catalina sa kaibigan. Pinalayas ako ni Inay, Lina. Mas kinakampihan niya ang kanyang lalaki kaysa sa akin. Kamuntikan na akong gahasain ng inaama ko. Umahagol-hol muli si Karen nung niyakap si Catalina. Halika. Pumasok ka muna rito sa loob ng bahay. Halika. Nang makapasok na sila, ay kinuhanan niya ng tubig si Karen at ikinalma ito. Hindi lubosang maisip ni Catalina ang kalupitang pinagdadaanan nito sa mga kamay ng inaama. Hindi man lamang ito kinampihan ng ninang niyang si Inay Imelda. Dito ka muna sa bahay namin, okay? Huwag kang mag-alala. At akong bahala sa'yo. Pag-aalo ni Catalina sa kaibigan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Karen, sabay pahid na mga luha. Alam niyang laging maaasahan ang kanyang kaibigang si Catalina, simula pa man noon. Kay Catalina na siya tumatakbo lagi, simula pa man noon, at lagi naman siya nitong tinatanggap nang nakabukas ang mga palad. Kahit na may asawa na si Catalina, ay hindi pa rin ito nagbabago. Ito pa rin ang kanyang kaibigan na laging maaasahan at laging matatakbuhan. Maraming salamat sa iyo, Lina. Napakabuti mo talaga sa obra. Baka magagalit ang asawa mo sa abala ko dito sa bahay niyo. Nitong yumakap sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko na lamang si Cardo mamaya pag uwi niya.
Sagot naman ni Catalina. Ginagamit na lamang muna ni Catalina kay Karen ang bakanting kwarto sa kanilang bahay para makapagpahinga ito ng maayos. Pagkatapos ay naghanda na si Catalina ng kanilang hapunan. Magkatulong silang gumawa ng kanilang hapunan ni Karen. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa nangyari kay Karen sa mga kamay ng inaama nito. Naawa siya ng sobra sa kanyang kaibigan, kaya napagpasehan niyang kausapin si Inay Imelda bukas. Nakapagtatakang okay lang si Cardo na pinatuloy niya ang kaibigang si Karen. Ito ang unang pagkakataon na hindi ito nagalit na may tao siyang tinulungan. Bagkus ay sa unang pagkakataon ay pumayag ito sa kagustuhan ni Catalina na sobrang ipinagtataka ng babae. Okay lang yan. Kaibigan mo naman si Karen. At matagal ko na siyang kilala. Bulalas ni Cardo nang makauwi galing sa inuman sa mga kaibigan. Agad na napansin ni Catalina na maganda ang pakikitungo ni Cardo sa kanyang kaibigan. Ipinagpasalamat na lamang iyon ni Catalina. Napangiti na lamang siyang naganda ng para sa hapunan nila. O Cardo, Karen, halina kayo. Kumain na tayo. Feel at home ka rito ha, Karen. Huwag kang mahiya. Ni Catalina nang maupo na siya sa pagkainan. Oo Karen, paano ay matagal na kayong magkaibigan ni Catalina. Mabuti na rin yung may nakakausap siya rito sa bahay para hindi siya nalulungkot at kung sino-sino na lang ang kinakausap niyang kapitbahay na halos inaabuso lamang ang kabutihan ni Catalina. Saad ni Cardo. Hindi maintindihan ni Catalina si Cardo. Nagbago na lamang ito, lalo na noong natuto ito sa mga makamundong bagay, kagaya ng pag-iinom, pagsusugal, at lahat ng kahilayan sa daigdig. Ang engkantong minamahal niya noon ay tuluyan ng nagbago. Para kay Cardo, lahat ng tulong na ibinibigay niya sa mga taong nangangailangan ay mali. Sinasamantala lamang daw ng mga ito ang kanyang kabutihan. Inaabuso ang kanyang pagiging mabuting tao. Ako ang bahala sa kaibigan ko, Cardo. Makakaasa kayong tutulungan ko kayo bilang ganti ng kabutihan niyo sa akin. Nakangiting bulalas naman ni Karen. Sa mga sumunod na araw ay napapansin na ni Catalina ang hindi pangkaraniwang pagiging malapit ni na Karen at Cardo. Minsan pa nga ay nahuhuli na ito ni Catalina na nagtatawanan. Nagiging close na ang dalawa. Masaya naman si Catalina kahit papano ay hindi na niya naalalang nanakit sa kanya si Cardo. O kaya ay nagtalo sila simula noong narito na si Karen. Siguro dahil iyon sa nahihiya ito sa kanyang kaibigan. Natatakot itong makita ni Karen ang kanyang kalupitan bilang asawa niya. Samantalang kinausap ni Catalina si Inay Imelda. Pero binaligtad ni Inay Imelda si Karen. Sinasabi ni Inay na malandi at maharot ang kaibigan niya. Nilalandi raw nito ang inaama na siyang bagong lalaking kasama ni Inay Imelda. Hindi naman makapaniwala si Catalina sa nangyari. Sa mga mata ni Catalina, may isang mabuting anak at kaibigan si Karen. Hanggang sa pag-uwi ni Catalina, gulat na gulat siya sa larawang bumungad sa kanya. Si Karen na halos nakapatong na sa kandungan ng asawang si Cardo. Anong ginagawa niyo? Nakang tanong ni Catalina. Mabilis namang lumayo si Karen sa kandungan ng asawa niya at iwinagayway ang halamang gamot sa mga kamay. Lina, mabuti at narito ka na. Nakakita ng away kanina si Cardo sa labas. Kaya may mga pasa siya. Ginamot ko na lamang ang mga sugat niya sa mukha. Paliwanag ni Karen. Diretsyong napakunot noo si Catalina. Hindi siya makapaniwalang matatalo sa labanan ang asawa niya at magkakapasa sa mukha nito.
Tsaka alam niya ang kakayahan ni Cardo dahil isa itong taong may taglay na kapangyarihan ng mga engkanto. Kaya nitong hilumin ang mga sugat na gawa ng ordinaryong tao lamang. Kaya nagtataka si Catalina kung bakit hindi nito ginamot ang sarili. Sa halip ay nagpapagamot pa ito kay Karen. Sino na naman ang kaaway mo, Cardo? Ha? Seryosong tanong ni Catalina na kinuha sa mga kamay ni Karen ang halamang gamot at idiniin sa dumudugong sentido ni Cardo. Napaigig ito sa sakit. Aray naman, Catalina. Masakit. Dahan-dahan naman. Reklamo pa ng asawa niya. Lina, ako na. Mukhang mas lalo yatang nasasaktan si Cardo sa ginagawa mo. Bulalas ni Karen. Pero natigilan si Karen nang makita ang talim na mga mata ni Catalina. Kaya bahagya itong lumayo kaagad sa kaibigan. Iluto mo na lang ang dala kong isda sa kusina. Ako nang bahala sa asawa ko. Malamig niyang turan kay Karen. Dito napapansin niyang may kakaiba na sa asawa at kaibigan niya. Hindi naman siya manhid na hindi nakadama. Kahit hindi na sila ganon kalapit ni Cardo sa isa't isa, pero wala naman sigurong babaeng pumapayag na magiging malapit ang asawa sa ibang babae. Kaagad na tumungo si Karen sa kusina. Nang hindi na sila makikita ni Karen, ay tsaka pa napairap si Catalina na inahampas ang halamang gamot sa katawan ni Cardo. Anong pinagdaadrama mo? Nakahalukop-kip na napaupo si Catalina sa katapat na upuan ni Cardo. Hindi nakaligtas kay Catalina ang matalim na mga mata ni Cardo. Sabay ligbit ng halamang gamot na inihampas niya sa katawan. Nakita ako ni Karen sa labas. Nakikipag-away kina Kumpare Buloy. Kailangan namang hihilumin ko ang mga sugat ko sa harapan niya. Hindi kaya siya magtataka? Sarkastikong tanong nito kay Catalina. Bakit ka ba kasi nakikipag-away sa mga kaibigan mo, ha? Tanong niya sa asawa. Hindi pwedeng nakikipag-away sila sa mga simpleng tao. Bilang isang mga manggagamot at may kakayahang kawangis na mga engkanto, ay dapat sila ang mas may malawak na pangunawa sa mga normal na tao. Binabastos nila si Karen. Alangan namang panunuorin ko lang ang kaibigan mong binabastos nila. Maagap na sagot ni Cardo. Ilan ka lang naging Maginoo, ha, Cardo? Hindi ko naalala kahit kailan na nagmamalasakit ka sa mga tao. Kay Karen lang. Hindi napigilan ni Catalina na sumbatan ng asawang si Cardo. Nababaliw ka na ba, ha, Catalina? Nasa sa atin nakatira si Karen. Alangan naman hahayaan ko ang mga kaibigan kong bastusin ang kaibigan mo. Isa pa, kailan ka lang nagkaroon ng lakas ng loob para kwestiyonin ako sa mga ginagawa ko? Singhal nito. Medyo tumaas na ang boses ni Cardo, kaya iniwan na lamang ito ni Catalina at tumungo sa kwarto nilang mag-asawa. Nagbalit na lamang ng damit si Catalina, pero hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagdududa niya sa asawa at kay Karen. Karamdam niya ay may namumuong kakaibang relasyon ang dalawa. Pero ipinagdarasal pa rin ni Catalina na sana ay nagkakamali lamang siya ng hinala. Alam niyang marami ng kasamaan ang nagawa ni Cardo, pero hindi rin naman siguro aabot sa ganitong uri ng kataksilan. Hindi mo naman siguro ako pagtataksilan, Karen. Hindi ba? Anyang nakatitig kay Karen sa di kalayuan na masayang nag-uusap at si Cardo. Lumipas pa ang ilang araw na mas lalong tumaas ang pagdududa ni Catalina. Hanggang sa nagtataka siyang marami ng pera ang nawawala sa lalagyan nila ni Cardo. Araw-araw ay may nagpapagamot sa kanila ni Cardo. Sila yung mga taong dayo sa kanilang lugar. Kung may taga rito man sa kanilang lugar, sila yung mga taong minalas na tamaan ng orasyon ni Cardo para magkaroon ng sakit.
Libag sa kalooban ni Catalina ang ganitong paraan ng pamumuhay at sa araw-araw ay ito ang pinagtatalunan nila ni Cardo. Nakapagtataga ding kaunti lamang ang pera na pumapasok sa kanilang sisidlan ni Cardo. Kaya mas lalong lumalala ang pagdududa ni Catalina kay Karen. Isang gabi, matapos silang naghapunan ay heto na naman sila ni Cardo at nagtatalo tungkol sa pamamaraan nito kung paano mabuhay. Kunti na lang ang natitira sa pasyensya ni Catalina para sa asawa. Cardo, ikaw ang nagbigay ng sakit kay Aling Ising, hindi ba? Sumbat niya sa asawa. Sarkastikong ngumiti lamang ito at nagbibilang ng pera. Wala kang pakialam doon, Catalina. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo, saad ni Cardo. Hanggang kailan mo ba gagawin ang mga bagay na to? Ha? Hindi ko na masisikmura ang mga pinagagawa mo, Cardo. Hiyaw ni Catalina. Pwede ba, Catalina? Tumigil ka sa kahibangan mo. Nagkukunwari ka pa. Eto na yung pinagkukunan natin ng pangkabuhayan. Aminin mo man o hindi, maghihirap tayo kapag walang magpapagamot sa atin dito sa bahay. Kaya huwag kang umastang mas magaling ka pa sa akin. Bulyaw ni Cardo kay Catalina. Cardo, hindi ko na maatim itong pinagagawa mo. Huwag mong ubusin ang pasyensya ko at baka makakalimutan kong asawa kita at ibunyag ko sa mga tao ang tunay mong kulay. Banta naman ni Catalina. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Ha? Sinunggaba ni Cardo si Catalina at sinakalang liig ng babae. Itinulak naman ni Catalina si Cardo. Hindi na siya papayag na sasaktan pa siya nito muli. Sige, saktan mo ko. Akala mo ba habang buhay kong titiisin ang pananakit mo? Ha? Akala mo ba hindi kita pwedeng ipakulong sa mga pangmamaltrato mo sa akin? Sigaw niya sa mukha ni Cardo. Lumalakas na talaga ang loob mo ngayong sagutin ako, ha? Itinaas ni Cardo ang mga kamay. Ngunit biglang dumating si Karen at pinigil ito. Cardo, huwag mong saktan si Catalina. Pigil ni Karen sa lalaki. Tila naman ay masmasan sa galit si Cardo at ibinaba ang mga nakataas na kamay. Salamat ka at narito ang kaibigan mo para ipagtanggol ka. Kundi, lagot ka sa akin. Gigil na wika ni Cardo na naikuyom na lamang ang mga kamao. Iniwan siya ni Cardo. Bitbit ang malaking pera na kinita nila ng araw na ito. Nanghihina naman si Catalina na napaupo sa kama. Sa totoo lang, ay nagtatapang-tapangan lang naman siya. Hindi niya alam kung papaanong labanan si Cardo kapag nagkataon. Niyang orasyon na nasa libreto na kayang magbukas ng portal ay hindi niya pa magawa-gawa. Dahil sa pinunit ni Cardo ang maliit na libreto na naglalaman ng kaalaman sa pagbubukas ng portal sa kabilang daigdig. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Karen sa kanya. Iyakap siya ng kaibigan at hinaplos ang kanyang balikat. Matulog ka na muna at magpahinga. Ako na ang bahalang magliligpit ng pinagkainan natin. Hayaan mo na yun si Cardo. May masmasan din yun. Ani pa ni Karen na nakangiting nakahawak sa mga kamay niya. Napangiti din naman si Catalina kay Karen. Salamat, pero sa susunod ay huwag mo nang pakialaman ng pagtatalo namin ni Cardo. Ayokong madamay ka sa away naming mag-asawa. Hindi mo kilala si Cardo, Karen. Wika niya sa kaibigan na kaagad namang tumango-tango. Maagang nakatulog si Catalina ng gabing iyon hanggang sa nagising na lamang siya sa ingay na hindi niya matukoy kung ano. Tila ba ito ang mga ungol na nagmumula sa kwarto ni Karen. Kinabahan si Catalina na bumangon para silipin kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Pero habang papalapit ay kinilabutan si Catalina at tila ipinako sa kinatatayuan.
May kasamang lalaki si Karen sa kwarto niya. Hindi makapaniwalang bulalas ni Catalina sa sarili. Ngunit mas lalo siyang kinabahan nang pamilyar sa kanya ang ungol ng lalaking kasama ni Karen. Tila ito'y boses ng magaling niyang asawang si Cardo. Mga hayop, anya sa sariling naniningkit ang mga mata. Naikuyom niya ang kamao na bahagyang itinulak ang pinto ng kwarto ni Karen. Umawang iyon ng kaunti at hindi man lamang napansin ng mga ito ang pagbubukas niya ng pintuan. Hiyok na hayok ang dalawa sa katawan ng isa't isa. Natila ba mga baliw? Grabe, ang ganda talaga ng katawan mo, Karen. Hindi kagaya ng asawa kong Lusyang. Palinghing ni Cardo. Talaga? Mababaliw ka ba sa akin kung hindi maganda ang katawan ko? Mabuti na lang at hindi pa tayo nahuhuli ni Lina. Humagikgik naman na tugon ni Karen. Shh, Toy. Sekreto nating malupit yan. At akong bahala sa'yo ha. Karen, basta't dito ka lang sa bahay. Akong bahalang magpapaligaya sa'yo gabi-gabi. Ni Cardo. Naginalugad pa ang liig ng malanding si Karen. Bakit ba kasi hindi mo nalang hihiwalayan si Catalina ha? Nang malaya na tayong ilantad ang relasyon natin. Maktol nito na bumitiw sa pagkakayakap kay Cardo. Hindi pwede. Kailangan ko si Catalina para manguha ng halamang gamot. Mas malawak ang kaalaman niya kaysa sa akin sa mga halamang gamot. Halos lahat ng gamot sa kagubatan ay may alam siya, lalo na sa mga komplikadong sakit. Kaya magagamit natin siya para sa pera, Karen. Tsaka, ayaw kong magkaroon ng kalyo ang mga kamay mo. Para saan pa at niligawan kita ng ilang taon para maging alipin ko lang. Sapat na si Catalina para maging alipin nating dalawa, okay? Nitong muli, at saka siniil nang halik sa labi si Karen. Hindi nga nagkakamali si Catalina sa kanyang hinala. May relasyon nga ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan. Matagal na siyang niloloko ng dalawa. Matagal na panahon na. Sinasadya pa ni Karen ang magpunta rito sa bahay nila ni Cardo para makasama ang asawa niya. Niloloko lamang siya ng matalik na kaibigan at ng kanyang asawa. Tila pinagsakloban ng langit si Catalina habang nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto ni Karen. Hindi niya maigalaw ang mga paa na nais pasukin ang kwarto para masumbatan ng dalawa. Nagmistula din siyang pipi dahil hindi niya mahagilap ang boses na kahit ang pagsigaw ay hindi niya nagawa. Napapatulo na lamang ang kanyang mga luha at tila siya'y sinaksak ng patalim sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang magagawa siya ni Karen na pagtaksilan. Halos ituring na niyang parang kapatid si Karen mula pa man noon. Lagi siyang nariyan para tulungan ito sa mga problema. Pinatuloy pa nga niya ito sa mismong pamamahay niya matapos itong palayasin ni Inay Imelda. Pero nagawaan pa rin ni Karen na pagtaksilan ang kabutihan niya. Hindi lubos maisip ni Catalina kung papaano humantong sa ganito ang pagkakaibigan nila ni Karen. Hanggang sa hanahanap niya ang lakas na kanina pa niya kinakapa sa kanyang pagkatao. Sinugod ni Catalina ang dalawang naglalaro ng apoy sa ibabaw ng kama. Pero hindi nangangamoy sunog, di joke lang. Mga hayop kayo, mga taksil, mga traidor. Pinaghahampas niya ng walis ang katawan ni Cardo na nakapatong sa hubad na katawan ni Karen. Gulat na gulat ang dalawa na naghihilahan ng kumot. Hayop kang babae ka, taksil. Pinatira lang kita dito sa pamamahay ko. Nagawa mo pang makipagrelasyon sa asawa ko. Mga hayop kayo. Sigaw ni Catalina na hindi pa rin nahimasmasan sa nasaksihan niyang kataksilan ng kaibigan at asawa. Mahal, sinasaktan ako ni Lina.
Hiyaw ni Karen na umastang nasasaktan sa harapan ni Cardo. Mabilis namang nagsuot ng damit si Cardo at hinila si Catalina na inaatake si Karen. Tumigil ka, ano ba? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Catalina na ikinatigil ng kanyang pagwawala. Puno ng galit ang mga mata niyang nakatitig kay Cardo. Sobrang sakit ng nadarama niya sa loob ng 2 taong pagsasama nila ni Cardo ay niloloko lamang pala siya nito. Ilan lamang nagsisimula ang panluloko niyo sa aking dalawa, ha? Kailan lang? Umiiyak na tanong ni Catalina. Matagal na. Matagal na. Dahil wala kang kwentang asawa. Na hindi mo man lamang ako magawang paligayahin. Kaya kay Karen ko nahanap ang kaligayahan na hindi mo maibibigay sa akin. Pagtatapat ni Cardo. Tila iyon isang malakas na sampal sa kanyang muka. Isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao at sampal sa kanya bilang isang mabuting asawa kay Cardo. Paano mo nagawa ito sa akin, ha, Karen? Paano mo nagawa sa akin ito? Tanong niya sa kaibigan na akmang sasampalin sana ni Catalina. Pero bago pa niya masaktan si Karen, ay tumama sa kanyang katawan ang malakas na suntok ni Cardo. Napaigik sa sakit si Catalina. Huwag na huwag mong saktan si Karen kung ayaw mong masasaktan ka sa akin. Banta pa ni Cardo. Hindi na kayang tiisin pa ni Catalina ang lahat ng ito. Hindi na niya masisikmura pa ang lahat ng kasamaan ni Cardo. Ang pagyurak nito sa kanyang pagkatao at pagkababae ay sapat ng dahilan para tuluyan na niya itong layuan. Oo, at minahal niya si Cardo. Pero sa ginawa nito sa ngayon sa kanya, ay tila namanhid na ang kanyang puso. Ang pagmamahal na nasa kanyang puso ay nasapawan ng galit at pagkasuklam. Umabot na sa sukdulan ang kanyang pagtitimpi para kay Cardo. Hindi na niya maatimpa ang lahat ng kasamaan ni Cardo sa kanya. Maghiwalay na tayo, Cardo. Hindi ko na kayang tiisin ang lahat ng kasamaan at kababuyan mo para maging malaya na rin kayo ni Karen. Akmang lalabas na sana siya sa kwarto. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Cardo ang kanyang mga kamay. Hinila siya ni Cardo papasok sa kwarto nila, habang si Karen naman ay nakangising nagsusuot ng damit. Hindi mo kami pwedeng layuan, Catalina. Natatawang bulalas ni Karen. Bitawan mo ko, Cardo. Napakahayop mo. Sigaw ni Catalina. Tama ka. Isa akong hayop. At matitikman mo ang kalupitan ng hayop na ito, Catalina. Tandaan mo ito. Noong oras na tinanggap mo ako sa buhay mo, ay nakagapos ka na sa akin habang buhay. Nakatali ka na sa akin at hindi mo na ako maaaring iwanan dahil ikaw na ang magiging katuwang kong tagapagbantay sa portal ng mga engkanto at ikaw ang magpapayaman sa akin. Kaya, hindi mo ko pwedeng iwanan. Naintindihan mo? Hindi mo ko pwedeng iwanan dahil kapag mangyayari yon, ay mawawala na akong katuwang sa panggagamot ko. Naintindihan mo bang gaga ka? Sigaw ni Cardo. Na itinulak si Catalina papasok sa loob ng kwarto nila. Kinuha ni Cardo ang latigo at hinagupit ng 5 beses sa katawan ni Catalina. Akmang hahampasin pa sana ni Cardo muli ang katawan ni Catalina nang mawalan ito ng malay. Mahal, baka napatay mo si Catalina? Nahintakotang wika ni Karen. Huwag kang mag-alala. Buhay pang babaeng yan. Hindi yan basta-basta mamamatay. Bulalas ni Cardo na kinapa ang liig ni Catalina. Humihinga pa ito kaya napangisin na lamang siyang iginapo si Catalina sa kama. Isinara niya ang pinto at tinangay si Karen sa kabilang kwarto para tapusin ang kalandian nilang dalawa na nagambala ni Catalina kanina.
Ikukulong niya si Catalina ng ilang araw hanggang sa susunod ito sa kanyang kagustuhan. Hindi niya ito pakakawalan hanggang hindi niya mapapasunod si Catalina sa kagustuhan niya. Nagising si Catalina na masakit ang katawan. Napapatulo ang mga luha niya nang mapagtanto na nakagapos pala siya sa kanilang mismong kama ni Cardo. Napakalupit nito sa kanya. Hindi niya akalaing magagawa ito ni Cardo sa kanya. Pinilit ni Catalina na alalahanin ang mga katagang nakasulat sa nampunit na libreto. Ilang beses pa siyang umusal ng mga katagang nasa kanyang isipan, ngunit bigo siya at nagkakamali. Hanggang sa huli ay may boses siyang naririnig na umuusal ng mga katagang mula sa libreto. Tila ba siya'y tinutulungan ng boses na iyon para lamang matapos niya ang mga katagang nagbubukas ng portal. Hanggang sa bigla na lamang nagliwanag ang kanilang buong kwarto ni Cardo at tumambad kay Catalina ang bukas na portal ng kabilang daigdig. Bumukas ang portal. May tumulong sa aking buksan ng portal. Bulalas ni Catalina sa sarili. Doon ay sinabi ni Catalina ang lahat ng kasamaang ginawa ni Cardo. Lalo na ang kalupitan nito sa kanya. Isang tagabantay ng portal sa kabilang daigdig ang tumawid at lumapit kay Catalina. Pagkatapos noon ay biglang sumara muli ang portal. Napatitig na lamang siya sa matikas na lalaking engkanto na nasa kanyang harapan. Hindi magkakamali si Catalina. Siya ang tagabantay ng portal sa kabilang daigdig. Matikas ang pangangatawan nito. Makinis at maputi ang balat at ang mga mata ay kakulay ng ginto. Ang mga tainga nito ay matulis, habang maputi naman ang mahabang tuwid na buhok ng lalaking engkanto na nasa kanyang harapan. Narito ako para tulungan ka, Catalina. Wika nito sa malamig at baritonong boses. Lumapit sa kanya ang lalaki at ginamit ang kapangyarihan para gamutin ang mga sugat ni Catalina sa katawan. Gamit din ng mga kamay nitong singtigas ng bakal, ay binasag nito ang kadenang bakal na nakagapo sa katawan ni Catalina. Inilahad nito ang mga kamay kay Catalina na nakangiti. Argos ang pangalan ko, Catalina. Alam ng buong kaharian ng mga engkanto ang masamang ginawa ni Cardo dito sa daigdig ng mga tao. At pinadala ako rito para tulungan ka sa paraan ninyong mga mortal. Paliwanag ni Argos kay Catalina. Bibigyan natin ng leksyon si Cardo na hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Wika pa ni Argos. At sa isang igla pa, si Argos ay nagbago ng anyo. Nawala ang matulis na tenga nito at ang mahabang puting buhok. Nagmistula itong gwapong CEO na mula sa mga Wattpad story na lumabas sa kwento para iligtas si Catalina. Anong gagawin natin? Tanong ni Catalina kay Argos. Utos sa akin ng hari. Mabigyan ka ng kayamanang hindi mo pa kailanman nahahawakan sa tanang buhay mo, Catalina. Nang dahil sa kabutihan ng puso mo, ay hinangad ng aming haring mapabuti ang kalagayan mo dito sa mundo ninyo. Paliwanag ni Argos na inalahad ang mga kamay kay Catalina. Napasinghap na lamang si Catalina at nagdadalawang isip kung tatanggapin ba niya ang mga kamay ng engkantong ito o hindi. Hindi ba siya nakabawi sa kanyang pagkabigla? Ililigtas kita mula kay Cardo. At sa sitwasyong kinasasadlakan mo ngayon, Lina, magtiwala ka sa akin. Ani Argos. Sandali pang nagdalawang isip si Catalina. Pero parang may nag-anyaya sa kanya at tumulak sa kanya para tanggapin
ang nakalahad na mga kamay ni Argos. 9:00 na ng umaga nang magkasamang lumabas sina Catalina at Argos sa pamamahay ni Cardo. Napamaang na lamang si Catalina nang bumungad sa kanya sa labas ng kanilang bakod na kawayan. Ang isang magarang itim na kotse. Isang driver ang lumabas at nagbukas ng pinto para sa kanilang dalawa ni Argos. "Welcome to my world, Catalina." Magaling pala mag-English yung Engkanto, no? Hindi makapaniwala si Catalina na nagsasalita ng Ingles ang Engkantong ito. Pero tila iyon isang masarap na musika sa kanyang pandinig. Natulala si Catalina nang makarating sa syudad. Nagtungo sila sa isang malapalasyong bahay na kung tawagin ay mansyon. Sinalubong sila ng maraming katulong na yumuko sa kanilang harapan nang pumasok na sila sa mansyon na pag-aari pala ni Argos. "Ito na ang simula ng pagbabago ng iyong buhay, Lina." Nakangiting wika ni Argos. Tuluyang nawala si Catalina sa buhay ni Cardo, na parang bula. Di walang makapagsasabi sa kanya kung nasaan nagpunta ang kanyang asawa. May ilang kapitbahay ang nagsabing nakita si Catalina na lumabas ng pamamahay ni Cardo kasama ang isang matikas at gwapong lalaki na mukhang mayaman. Pero walang sino man ang nakapagsasabi kay Cardo kung saan nagtungo pa si Catalina. "Mahal, wala ba tayong gagawin para mahanap si Catalina?" Paglalambing ni Karen kay Cardo. Napatawa naman si Cardo sa sinabi ni Karen. "Uuwi din si Catalina, Karen. Mahal ako noon at hindi mabubuhay si Catalina na wala ako. Magkarodlong na ang buhay namin. Simula noong tinanggap niya ang responsibilidad na magiging katuwang ko sa pagbabantay ng portal ng mga engkanto." Mayabang na wika ni Cardo. "Sigurado ka ba talaga, mahal, ha? Ilang araw na kasi simula noong umalis si Catalina eh." Ani naman ni Karen. "Hindi ako magagawang iwanan ni Catalina, Karen. Naintindihan mo ba? Mahal ako ni Catalina at sa loob ng 2 taon ay ako lamang ang buhay ni Catalina. Kaya hindi niya ako magagawang iwanan. Babalik din yon. Nagtatampo lang yon dahil sa relasyon natin." Paliwanag ni Cardo kay Karen. Napalabi naman si Karen sa tinura ni Cardo. "Ikaw kasi napakalandi mo. Nahuli tuloy tayo ni Catalina." Nakangiting wika ni Karen na muli ay naglambitin sa leeg ni Cardo. "Paano kasi? Hindi ko mapigil ang sarili kong lantakan ka. Sobrang nakakahumaling ang katawan mo, Karen. Ibang-iba ka kay Catalina na sobrang mahinhin. Kahit mag-asawa na kami ay hindi man lang makuha ang gusto ko sa isang babae." Saad ni Cardo na nagsimulang hapitin na naman ang katawan ni Karen. Napairap naman si Karen. "Basta ha, totoo yung sinasabi mong uuwi din si Catalina. Nag-aalala lamang ako, Cardo. Malapit nang maubos ang mga halamang gamot na mula sa kagubatan ng Sinay. Si Catalina lamang ang may kaalaman tungkol sa mga gamot na yun." Wika ni Karen. "Basta wag kang mag-alala, mahal ko. Babalik at babalik din si Catalina sa akin. Papaanong di babalik yon? Mahal na mahal ako nun eh." Kampanting wika ni Cardo. Ngunit lumipas na lamang ang 5 buwan. Ay walang Catalina ang nagpapakita kina Cardo at Karen. Ni anino ni Catalina ay hindi nila mahagilap. Nagsisimula ng mabuwisit ang buhay ni Cardo. Siya pa kasi ang nangunguha ng mga halamang gamot sa kabukiran ng Sinay. At siya rin mismo ang nanggagamot ng mga taong may sakit. Ang malas pa ay hindi niya alam ang iilang halamang gamot na panggamot para sa mga komplikadong sakit. Humina na masyado ang kanyang kita na sobrang ikinainis ni Karen. Pera lang din kasi ang habol ni Karen kay Cardo. Kaya naiinis din ito sa pagkawala ni Catalina. Sa mga sumunod na araw ay nanggigigil si Karen sa inis nang marinig
ang pag-uusap ng kanilang mga kapitbahay habang nasa palengke siya sa kanilang barangay. Hiling ka ba? Wala bang bayad ang check-up doon? Mukha kasing social ang clinic na yun. Bulalas ni Kapetra na kapitbahay nilang nakapameywang sa harapan ng nagtitindang gulay na si Aling Beth. Napapangiti naman si Aling Beth. Ay, wala talagang bayad ka, Petra. Pinagamot ko nga ang katarata ni Enteng doon sa klinika ni Dr. Rama. Nako, ang bait talaga niya. Ang gwapo pa. At alam mo ba kung sino ang kasama niyang nanggagamot din doon? Pamamalita pa ni Aling Beth. Patrailing naman itong si Aling Beth. Sino nga? Tanong naman ni Kapetra. Si Catalina. Alam mo bang sa ilang buwang nawala si Catalina sa lugar natin? Ay sobrang ganda na niya ngayon. Mukhang may relasyon sila ni Doc Rama. Alagang-alaga kasi ni Doc si Catalina eh. Kitang-kita talaga ng dalawang mata ko kung paano niya alagaan si Catalina. Bulalas ni Aling Beth na tuwang-tuwa. Abay, maganda naman talaga yung si Catalina. Naawa lang ako doon noong kasama pa si Cardo dahil walang alaga sa sarili. Lagi na lang kasing kinakatulong ni Cardo kaya nalosyang si Catalina. Ani naman ni Kapetra. Inis na nagmamadaling umalis si Karen sa palengke. Alam niyang walang ibang pinag-uusapan ang mga tsismosan kapitbahay niya, kundi ang bagong tayong klinika sa bayan nila. Isang klinika na nanggagamot gamit ang herbal na medicine. Kinuha ni Karen ang kanyang telepono at nag-inquire tungkol sa klinikang iyon. Ang founder at CEO ng klinika ay nagngangalang Dr. Argos Rama. Isang mayamang CEO na nagmay-ari ng isang sikat na herbal company sa buong bansa. Balitang napakayaman ng lalaking ito. Baka isa kayo sa nakainom na nito. No, buisit. Hindi ako naniniwalang kilala ni Catalina ang gwapong doktor na ito. Baka sumama na nga lang si Catalina sa ibang lalaki. Pero, imposibleng sa isang mayamang CEO, doktor, at founder ng isang herbal company. Hindi ako naniniwala. Gigil na wika ni Karen. Nang makauwi na siya sa bahay ay nakita niyang nagkakagulo sa labas ng bahay ni Cardo. May sumisigaw sa loob at galit na galit kaya nagtataka si Karen na pumasok sa loob. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Gulat na gulat si Karen nang makita si Cardo na nakahandusay sa sahig ng kubong pinaggagamutan nito. Binugbog ito ng 3 lalaking may malalaking katawan. Tigilan niyo yan! Tatawag ako ng mga pulis kapag hindi niyo titigilan yan! Sigaw ni Karen na mabilisang dinaluhan si Cardo. Duguan ang mukha nito. Pumutok ang labi na binugbog ng 3 lalaki. Isang manluloko ang manggagamot na yan. Mas lalong lumala ang sakit ng aming ama matapos namang ipainom ang halamang gamot na binigay niya. Sigaw ng isang lalaking may malaki ring katawan. Isa ito sa mga bumugbog kay Cardo. Sinabi ko na sa inyo na hindi pagkakatiwalaan yan eh. Sabi ni Papa niyong babaeng si Catalina ang nagbigay sa kanya ng gamot noon. Isang manloloko at sinungaling ang lalaking ito. Kung ayaw niyong matulad sa ama namin ang mga kapamilya niyo, ay huwag niyong ipagamot rito ang mga may sakit sa inyo. Manloloko yan. Anunsyo pa ng isang lalaki. Sa inis ni Karen ay galit na hinarap niya ang lalaki. Wala kayong utang na loob. Ilang taon nang nanggagamot si Carlo sa baryo natin. Ngayon niyo lang sasabihin na manloloko siya. Hindi ba pwedeng nagkamali lamang minsan yung tao? Singhal ni Karen. Nung narito pa si Catalina, oo. Napaka-epektibo ng panggagamot ni Cardo. Pero simula nung mawala na si Catalina at ikaw na ang palaging kasama ni Cardo, ay nawala na ng bisa ang panggagamot niya. Isa kay yatang malas. Sigaw pa ng isang kapamilya ng isang pasyente na naghihintay din sa panggagamot ni Cardo. Wala yatang alam sa panggagamot ang Cardo na yan eh. Umaasa lang yata yan sa asawa niyang si Catalina. Sigaw naman ng isang ginang na nasa labas. Tumigil kayo. Kung hindi kayo gumaling sa panggagamot ni Cardo,
ay magsilayas na kayo at huwag kayong manggulo rito. Bahala kayong mamatay ang mga pasyente nyo. Dalhin nyo sa ospital kung may malaking halaga kayo ng perang panggamot. Tignan natin ang kayabangan nyo. Sigaw naman ni Karen. Maya-maya pa ay natahimik ang kubong gamutan ni Cardo. Nang magsilayas ang mga taong naroon, nasanay para magpagamot kay Cardo. Galit na galit naman si Cardo na pumasok ng bahay para gamutin ang sariling mga pasa. Nasa harapan niya ang nakasimangot na si Karen. Cardo, may narinig akong usap-usapan sa palengke kanina. Nakita raw nila si Catalina. Pagsusumbong niya kay Cardo. Natigilan naman si Cardo sa sinabi ni Karen. Katagal na niyang hinanap si Catalina, pero hindi niya ito natagpuan. Hindi niya akalaing babagsak siya ng ganito kapag mawawala na si Catalina sa kanyang buhay. Saan? Saan nila nakita si Catalina? Tanong ni Cardo na napatayo sa kinauupuan. Agad na nagtungo si Cardo at Karen sa klinika sa bayan, kung saan sinasabi ng mga tsismosa sa palengke na naroon si Catalina. Tanghali na at napakarami pa ring nakapila sa klinika, pero tiniis ni Cardo ang paghihintay. Ang mahalaga sa kanya ay matagpuan si Catalina at madala ito pauwi sa kanilang pamamahay. Hapon na nang matapos ang pinakahuling pasyente ni na Argos at Catalina. Isa-isa na ring nag-uwian ng mga staff ng kanilang klinika, habang si Catalina ay napapahilot na lamang sa balikat. Ang dami nilang natulungang tao sa araw na ito. Si Argos na may kakayahang sumuri ng mga sakit dahil sa kapangyarihang taglay nito bilang engkanto. At siya naman ang tagagawa ng gamot na ipinangreseta nila sa mga may sakit. Nagiging mas high-tech na sa ngayon ang mga nagagawang gamot ni Catalina dahil marami na siyang pera. Ang dating mga simpleng halamang gamot ay ginagawa na niyang tableta sa ngayon. Ang iba ay antibiotic at syrup. Napakasaya niya dahil sa wakas ay nakakatulong na siya ng libre sa mga tao na hindi humihingi ng malaking pera kapalit ng paggaling ng mga ito. Natigilan na lamang si Catalina nang pinisil-pisil ni Argos ang namamanid niyang mga balikat. Napapapikit na lamang si Catalina. Ang sarap pala ng ganitong buhay na mayroong isang taong kaya kang alagaan at samahan sa iyong pagtulong sa mga tao. Nakakapanghihinayang lamang at hindi tao si Argos dahil isa itong engkanto. Salamat. Usal niya habang sumandal sa upuan. Nakangiti naman si Argos na pinagbuti pa ang pagpipisil ng balikat ni Catalina. Nakita ni Argos sa iilang buwan niyang kasama si Catalina ang kabutihan nito sa puso. Nakikita ni Argos kung papaano itong tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong nila. Masaya akong tulungan ka, Lina. At huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, nandito lamang ako lagi sa tabi mo. Wika ni Argos. Hindi napigilan ni Catalina ang mapalingon sa lalaking engkanto na malumanay na nagsasalita sa kanyang likuran. Napakagwapo ni Argos sa anyong tao nito. Hindi niya maitatanggi na napahanga talaga siya kay Argos. Salamat ulit. Nakangiting wika ni Catalina. Natigilan na lamang siya nang magtama ang mga mata nila ni Argos. Hinawakan ni Argos ang maliit na mukha ni Catalina. Hindi napigilan ng lalaking engkanto ang mapahanga sa taglay na ganda ni Catalina. Kung noon sa kanilang kaharian ng mga engkanto ay napakaraming engkantadang magaganda, may wala man lamang bumihag sa puso ni Argos. Nakapagtatakang dito sa mundo ng mga tao ay binihag ni Catalina ang kanyang puso. Hindi napigilan ni Argos ang hangaan ng babaeng may ginintuang kalooban. Hanggang sa maya-maya pa, nagulantang silang dalawa. Catalina, nandito ka lang pala at nakikipaglandian sa ibang lalaki.
Sigaw ni Cardo. Hindi napigil ng security guard si Cardo na pumasok sa klinika ni na Argos at Catalina. Pinigil naman ito ng guard subalit ginamit ni Cardo ang lakas ng isang engkanto na taglay niya. Kaya natalo niya ang guard at nakapasok kahit nagsasara na ang klinika. Dr. Ama, patawarin mo ko. Hindi ko mapigil ang lalaking yan na pumasok dito sa klinik eh. Pagingi ng tawad ng security guard. Sige lang Manong Miguel. Ako nang bahala. Kalmadong wika ni Argos na hinawakan ang mga kamay ni Catalina ng mahigpit. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, Lina. Bulong ni Argos kay Catalina na bahagyang lumapit sa tenga ng babae. Nanggigigil sa galit si Cardo sa nakita ang halos halikanan ng isang lalaki si Catalina. Hoy! Hindi mo ba alam na asawa ko yan? Sigaw ni Cardo. Di ba sinabi ko na sa iyong makikipaghiwalay na ako sa iyo? Ginagawa na ng mga abogado ko ang annulment papers natin, Cardo. Kapag nagawa na iyon, ay kaagad na dadalhin ko sa iyo ang kopya mo. Malamig na wika ni Catalina. Nababaliw ka na ba, Catalina? Ha? Kalimutan mo na bang ako ang asawa mo? At saka, nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan. Sa araw na tinanggap mo ang tungkuling magiging katuwang ko, ay hindi mo na ako pwedeng iwanan pa. Pag-aari ko na ang buhay mo, Catalina. Hiyaw ni Cardo. Hindi nakatiis si Argos sa masasakit na salitang binitawan ni Cardo kay Catalina. Noon pa mang nasa kabilang lagusyan siya, ay dinignan niya ang lahat ng masasakit na salitang binibitawan ni Cardo kay Catalina. Nararamdaman na ni Argos ang sakit ng nararamdaman ni Catalina. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nararamdaman na ni Argos ang pagkakaugnayan ng kanilang mga damdamin ni Catalina. Matagal na niya nang naisaktan at bigwasan ang pagmumukha ni Cardo. Sa wakas, ay magagawa na rin niya ito sa ngayon. Isang malakas na suntok sa mukha ang ginawa ni Argos kay Cardo na ikinatoy ang buwang ng lalaki sa sahig ng klinik. Hindi mo kailanman nagiging pag-aari sa Catalina. May sariling isipan si Catalina at may sarili siyang desisyon sa buhay. Kaya si Catalina lamang ang may hawak sa kanyang buhay at hindi ang kagaya mong masamang tao, manloloko. Hiyaw ni Argos. Natigilan naman si Cardo na sapo ang dumugong gilid ng labi. Hindi pa isinilang ang taong kaya siyang patumbahin sa taglay niyang lakas. Lakas ng isang engkanto na ipinagkaloob sa kanya bilang tagabantay ng lagusan. Sinasadya niya lang kasi na nagpapabugbog minsan sa mga tao. Dahil hindi pwedeng ipapakita sa lahat ang kanyang lakas. Pero kakaiba ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Sino ka ba? At bakit ka ba nangingialam sa amin ni Catalina? Ako ang asawa ni Catalina. Sigaw ni Cardo na nakatayo muli. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Ang mahalaga ay nailigtas ko na si Catalina mula sa kalupitan mo. Simula ngayon ay hindi mo na pwedeng guluhin si Catalina. Hindi mo na pwedeng saktan pa si Catalina. At hindi mo na siya pwedeng api-apihin. Naiintindihan mo ba? Sa oras na sasaktan mo pa si Catalina, ay ako na ang magkakalaban mo. Dinoro ni Argos si Cardo. At gamit ang kapangyarihang taglay ni Argos, ay nangihina si Cardo. Nawawala ang kanyang lakas nang itulak siya ni Catalina palabas ng klinik. Layuan mo na ako, dahil kahit kailan, hinding-hindi na ako babalik sa isang kagaya mo, Cardo. Hintayin mo na lang ang annulment papers natin galing sa korte. Bulalas ni Catalina. Inila naman ng mga gwardiya si Cardo palabas ng klinik, habang si Catalina ay inalalaya ni Argos na sumakay sa isang magarang kotse na kulay itim. Naniningkit ang mga mata ni Karen sa nakitang napakagwapo ng lalaking kasama ni Catalina at napakayaman pa. Totoo nga ang sinasabi ng mga tao sa palengke
na napakalaki na ng ipinagbabago ni Catalina simula nung umalis ito sa poder ni Cardo. Umuwing walang imikan sina Karen at Cardo sa bahay nila. Si Cardo naman ay hindi napagilang mapuno ang puso ng pagseselos at paninibugho. Kitang-kita niya kung paanong hawakan ng lalaking si Argos ang kanyang asawa. Kumukulo ang dugo niya sa bawat pagdantay ng balat ng lalaking iyon sa balat ni Catalina. Naaalala niya ang bango ng katawan ni Catalina at kung gaano kalambot ang balat ng kanyang asawa. Naikuyom ni Cardo ang kamao at itinapon sa dingding ang basong hawak. Ano ba, Cardo? Nakakagulat ka eh. Hiyaw ni Karen na gulat nang bumagsak sa sahig ang basag na basong pinag-inuman ng tubig ni Cardo. Sino ang lalaking yun ha, Karen? Sino ang lalaking kasama ni Catalina? Sigaw ni Cardo kay Karen. Napabuntong hininga na lamang si Karen nung iniabot kay Cardo ang halamang gamot para sa pasa nito sa gilid ng mga labi. Hindi ko kilala pero ayon sa balitang naririnig ko, isang bilyonaryo si Mr. Argos Rama. Siya ang CEO at founder sa isang sikat na herbal company. Isa rin siyang doktor na eksperto sa mga sakit at medicinal herbals. Pagkukwento ni Karen, nilalapatan ng halamang gamot ang sugat ni Cardo. Ngunit sa unang pagkakataon ay walang bisa at epekto ang halamang gamot sa pasa ni Cardo sa gilid ng kanyang labi. Hala, anong nangyayari? Bakit hindi nawala ang pasa mo? Gulat na tanong ni Karen kay Cardo. Dati kasi, kapag may nakasuntukan o kapag nabugbog si Cardo, ay isang pigal lamang ng makapangyarihang halamang gamot sa pasa na nagmumula sa bundok ng Sinay. Ay kaagad naghihilom ang mga sugat ni Cardo. Pero sa unang pagkakataon ay walang bisa ang halamang gamot na ito sa sugat ni Cardo. Napatayo naman si Cardo na sinuri ang mga labi sa salamin. Nawindang na lamang ito sa nakitang wala ngang epekto ang halamang gamot ng mga sugat na ipinagkaloob sa kanya ng mga engkanto na nakukuha lamang sa bundok Sinay. Paanong nangyayari ito? Hindi makapaniwalang kinuha ni Cardo ang kanyang sungkod. Saan ka pupunta ha, Cardo? Tanong naman ni Karen sa lalaki. Sa Sinay, at huwag mo kong sundan doon. May kailangan lamang akong kumpirmahin. Wika ni Cardo. Hindi siya makapaniwalang nawala ng bisa sa kanya ang halamang gamot na ipinagkaloob sa kanya ng mga engkanto. Kaya tutungo siya ngayon sa bundok Sinay at baka nagkamali lamang siya sa pagkuha ng halamang gamot. Habang umaakyat si Cardo sa bundok Sinay, ay hindi na nawawala pa sa kanyang alaala ang eksenang nadatnan sa loob ng klinik. Kitang-kita niya kung papaanong titigan ng lalaking iyon si Catalina. Kagaya ng mga tingin niya dati kay Catalina, noong mga panahong hinahangad pa niya ang pag-ibig nito. Noong mga panahong sinusuyo pa niya si Catalina. Si Catalina ang pinakamagandang babae sa kanilang bukirin noon, kaya hindi mapigilan ni Cardo ang mabihag sa mahinhin at mabuting dalagang si Catalina. Matalino ito at nag-aaral bilang isang pharmacist sa isang sikat na universidad sa kanilang bayan ng Cotabato. Pagkaramdam ni Cardo ay naninikip ang kanyang puso sa nakikitang may ibang lalaking tumitingin kay Catalina ng ganoon, maliban sa kanya. Bigla ay naalala ng kanyang puso kung paano niyang minahal si Catalina. Pero nagbabago ang lahat. Wika ni Cardo, kasabay ang sunod-sunod na buntong hininga. Okay naman sana ang lahat sa kanila, pero dahil sa kanyang pagkatao na hindi nakokontento at nakatikim ng mga sarap sa buhay, ay hindi niya nagamit ang tama ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay nagbabago siya
lalong-lalo na noong nakamit niya ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mga engkanto. Nung nagiging sila na ni Catalina, ay pakiramdam niyang siya na ang pinakamasayang binata sa kanilang bayan. Lalo pa noong pinili siya ng mga engkanto na magiging tagabantay ng kanilang lagusan kaysa sa kanyang pinsan na sakitin. Ang naging makapangyarihan na siya ay pinili ni Cardo ang daan ng kasamaan para sa maraming pera. Natuto siyang magsugal, magbisyo, at higit sa lahat ay mambabae. Nagiging kampante siya ang gawin ang mga bagay na ito dahil alam niyang hindi siya iiwan ni Catalina. Pakiramdam niya ay sobrang mahal siya nito. Pero hindi niya akalaing darating ang panahong iiwan din siya ni Catalina. Hindi siya makapanawalang itatakwil ni Catalina ang tungkulin nila bilang sikat na manggagamot sa kanilang bayan at tagabantay ng lagusa ng mga engkanto para lamang sa kalayaan nito bilang babae. Kaya sa ngayon ay napagtanto niya ang mga pagkakamali niya. Babawiin kita, Lina. Mahal kita. At hindi ako papayag na may ibang lalaki ang aangkin at magmamay-ari sa iyo. Akin ka lamang, Catalina. Akin ka lang. Parang baliw na wika ni Cardo sa sarili niya. Nang makita niya na ang halamang gamot na hinahanap, ay binunot niya ito sa lupa at ginamot ang sugatang labi. Pero lalo lamang nagtataka si Cardo kung bakit ni hindi man lamang nawala ang sugat sa kanyang labi. Sa mga sumunod na araw, ay palaging nanggugulo si Cardo sa klinika ni na Argos at Catalina. Hanggang sa nalaman na lamang ni Cardo na nagtungo na sa ibang bansa si Catalina. Natanggap niya rin ang kopya ng kanilang annulment na inayunan ng korte. Pinalaya ng annulment si Catalina sa pagkakatali nito kay Cardo. Nang dahil sa konkretong ebidensya na pananakit ni Cardo, pang-aabuso at pambababae nito sa harapan pa mismo ni Catalina. Konkreto ang ebidensyang inihain ni Catalina sa korte, kaya nawala ng bisa ang kanilang kasal ni Cardo. Araw-araw ay nag-iinom na si Cardo sa galit at puot. Hindi matanggap ni Cardo na wala na si Catalina at nasa ibang bansa na ito kasama ang ibang lalaki. Hindi niya inasahang isang bilyonaryo ang lalaking ipinalit ni Catalina sa kanya. Wala ka na ba talagang ibang magawa sa buhay mo kundi ang maglasing, ha? Wala kang kwenta. Sigaw ni Karen kay Cardo. Nang mapagtanto ni Karen na wala ng lamang pera ang sisidla ng pera ni Cardo. Tumigil na kasi sa panggagamot si Cardo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nawala na ng bisa ang kanyang panggagamot. Nawala ng bisa ang kapangyarihan na ipanagkaloob ng mga engkanto kay Cardo sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wala na rin siyang magawa dahil ilang beses na niyang sinubukang buksan ang lagusa ng mundo ng mga engkanto. Subalit hindi na ito magagawa pa ni Cardo. Naisip niyang dahilan ng lahat ng ito ay ang pagkikipaghiwalay sa kanya ni Catalina. Kaya sa araw-araw ay umaasa si Cardo na babalik si Catalina sa kanilang bayan para muli niya itong suyuin. Samantalang sa airport ng Davao City ay magkahawak ang kamay ni na Argos at Catalina na bumaba ng eroplano mula sa Singapore. Galing silang naglibot sa ibang bansa para umatin sa world tour ng mga medicinal herbs na inilunsad ng international. Nagsisimula ng mamuo ang pag-ibig sa puso ni Catalina para kay Argos. Pero pinipigil lamang ito ng babae. Alam niyang walang katuparan ang isang pag-ibig sa dalawang magkaibang daigdig, kaya hanggat kaya ni Catalina ay pipigilan niya ang puso na tuluyang mahulog kay Argos.
Hindi ko alam kung hanggat kailan kang nasa tabi ko, Argos. Kaya hindi pwedeng mamahalin kita. Pero nakakabaliw itong puso kong nahuhulog na talaga sa iyo. Malungkot na saad ni Catalina habang nakasandal sa balikat ni Argos. Nasa loob na sila ng mamahaling sasakyan na pag-aari ni Argos at bumibiyahe na sila pabalik sa bayan ng Cotabato. Mukhang malalim yata ang iniisip mo, Lina. Untag sa kanya ni Argos na hinawakan ang mga kamay niya. Muling nagtama ang kanilang mga mata at napakalakas ng kabog ng puso ni Catalina habang nakatitig kay Argos. Mabilis na binawi niya ang mga kamay at bahagyang lumayo sa lalaki. Napapangiti naman si Argos na muling hinawakan ang mga kamay ni Catalina. Argos, bitawan mo ang mga kamay ko. Mahinang wika ni Catalina. Natatakot kasi ang dalaga na baka hindi na niya kakayaning pigilan ang sarili at masabi sa lalaking ito ang tunay niyang nadarama. Bakit ang taray mo yata ngayon, ha? Nakangiting tanong ni Argos na inihinto ang kotse sa gilid ng daan. Tahimik sa lugar na iyon at nakaharap sila sa malawak na bukirin. Ang kalsadang dinaanan kasi nila ay nasa tuktok ng mga bundok, papuntang bayan ng Bukidnon. Dadaanan kasi ni Argos ang klinik niya na nasa Valencia, Bukidnon. Napakalamig ng lugar na iyon, kaya binuksan ni Argos ang bintana ng kotse. Nakadama kaagad ng lamig sa katawan si Catalina. Natigilan na lamang siya nang mahigpit na niyakap siya ng engkantong katabi. Argos, ano bang ginagawa mo? Anya. Hindi nakaligtas kay Catalina ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Argos. May lungkot sa mga mata ng lalaki habang nakatitig kay Catalina. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin si Cardo? Tanong ni Argos sa babae. Napatawa naman ang pagak si Catalina. Nararamdaman niya kaagad ang pagsiselos ng engkantong katabi niya kay Cardo. Noong araw na kamuntikan na akong napatay ni Cardo, ay tinigilan ko na ang kahibangan ko sa kanya. Kaya Argos, kaya nakakasiguro ako sa sarili kong hindi ko na mahal si Cardo. Hindi ako tanga, Argos. Matapat na wika ni Catalina. Isang matamis na ngiti naman ang sumilay sa mga labi ni Argos na hindi napigilang halikan ang mga kamay ni Catalina. Then, give me a chance to love you, Lina. Kumabig ang puso ni Catalina sa sinabi ni Argos na kahit sa wikang Ingles ay nakakakilig pa rin para kay Catalina. Hindi pa lubusang kilala ni Catalina si Argos. Maliban sa sekreto nitong isa itong engkanto, ay hindi pa alam ni Catalina kung papaano nagiging isa itong successful na doktor, isang bilyonaryo, kahit isa itong engkanto. Naguguluhan tuloy sa Catalina sa lalaking katabi, lalo na ngayon sa sinabi nito sa kanya. Argos, nagmula tayo sa magkaibang daigdig. Isa kang engkanto, isa akong tao. At alam mong ipinagbabawal ang pag-ibig nating ito sa dalawang daigdig. Paliwanag ni Catalina. Lalong lumapad ang ngiti ni Argos sa sinabi ni Catalina sa kanya. Ibig sabihin ay mahal mo na rin ako? Tanong ng lalaki. Napakagatlabi na lamang si Catalina na iniiwa sa mga mata ni Argos na ngayon ay matiim na nakatitig sa kanya. Hindi no, nagkakamali lang ako ng sinabi. Maagap na sagot ni Catalina. Ngunit hindi na siya nakaiwas sa mga mata ni Argos
nang hawakan nito ang maliit niyang pisngi at inilapit pa sa kanya ang gwapong mukha nito. Hindi na napigilan pa ni Catalina ang mapapapikit na lamang. Hinihintay niyang dumampi sa mga labi niya ang mapupula at manipis na mga labi ni Argos. Dumilat ka at hindi kita hahalikan, Lina. Namumula ang pisngi ni Catalina na napadilat ng mga mata at bumungad sa kanya ang maiitim na mga mata ni Argos na matamang nakatitig sa kanya. Iba ang sinasabi ng mga mata mo sa sinasabi ng bibig mo, Lina. Bulong ni Argos. Mas lalong natataranta ang kanyang puso nang maaamoy ang mainit at mabangong hininga ni Argos na dumadampi sa kanyang pisngi. Hindi na napigilan ni Catalina ang pagluha. Hindi na niya kaya pang itago ang nadarama sa engkantong kaharap. Oo na, mahal na kita. Medyo matagal-tagal na rin. Pero pinipigil ko lang ang sarili ko. Dahil alam kong hindi tayo pwede. Dahil isa akong tao at isa kang engkanto, Argos. Napatulo ang luha ni Catalina. Nakaagad namang pinahid ni Argos sa mga daliri niya. Hindi na rin napigilan ni Argos ang sariling halika ng babaeng kay tagal na pala niyang minahal. Kahit noong nasa daigdig pa lang siya ng mga engkanto. Sa totoo niyan, Catalina, isa akong tao at hindi talaga ako engkanto. Isa akong taong may sakit noon na iniligtas ng mga engkanto at dinala sa kanilang mundo. Pinabantayan nila sa akin ang kabilang lagusan na nagdudugtong sa mundo ng mga tao. At kapalit noon ay ang paghihilom ng aking masidhing karamdaman. Pinagaling nila ako, kaya ako nagsusumikap na yumaman sa mundo ng mga tao para maibalik ang kabutihang minsan kong naranasan sa mga kamay ng mga engkanto sa kabilang daigdig. Kaya naman simula noon ay naging dalawa na ang katauhan ko. Nagiging engkanto ako pag nasa kabilang dimensyon. Pero kapag nasa mundo ako ng mga tao, eto ako. Eto ang itsura ko. Napatanga naman si Catalina sa nalaman. Pero, nung una kitang nakita, nasaan yung engkanto ka, Argos? Nagtatakang bulalas ni Catalina. Oo, paminsan-minsan kasi ay nasa kabilang daigdig ako para bisitahin sila. Ako rin ang tagabantay ng kanilang portal. At kapag nasa daigdig ako ng mga engkanto, gaya ng sabi ko, nag-aanyong engkanto ako, Lina. Hindi mo na ba talaga ako matandaan? Alanganing napakamot na lamang sa ulo si Argos. Si Catalina naman ang napatanga. Pero, hindi siya sigurado kung tama o hindi ang nasa alaala niya. Pero nagbabakasakali siyang si Argos ay ang dating batang kalaro niya na nagtungo sa ibang bansa para magpagamot. Bata pa siya noon kaya halos hindi niya matandaan ang mukha ng batang iyon. Ikaw ba yung pinsan ni Cardo? Paniniguro ni Catalina. Tuwang-tuwa naman si Argos na napatawa habang ginagab ang mga kamay ni Catalina. Ako nga. Ako ang iyong kalaro ng mga bata pa tayo at umalis ng bansa para magpagamot. Pero ginamot ako ng mga engkanto, Lina, at nagsusumikap akong umunlad ang buhay ko para balang araw ay babalikan kita para sa pangako kong pakakasalan kita. Pero huli na pala ako nang bumalik na ako dahil kasal ka na kay Cardo na pinsan ko. Paliwanag pa ni Argos kay Catalina. Sino bang mag-aakala na sa isang madilim na mundong kinaroroonan ni Catalina ay maililigtas siya ng lalaking nagmula sa lagusan ng kabilang daigdig? Sa pagbabalik ni Catalina at Argos sa bayan ng Cotabato,
ay binisita nila ang pamilya ni Argos na nakatira sa bukiring bahagi ng bayang iyon. Gulat na gulat pa si Cardo nang makita si Catalina na inalalayan ni Argos na bumaba sa kotse nito. Family reunion kasi ng pamilya Sandoval. Ang ina ni Argos ang may lahing Sandoval at ang ama naman niya ang may apelyedong Rama. Nagpupuyos ang kalooban ni Cardo nang makita si Catalina at Argos. Anong ginagawa mo ritong lalaki ka? Sinalubong ni Cardo ng malakas na suntok si Argos na sinalo naman ng lalaki. Pinigil ni Argos ang kamao ni Cardo at itinulak ito. Sino ka ba ha? At bakit nagawa mong pigilin ang lakas ko? Ha? Nanggagalaiti na tanong ni Cardo. Tumigil ka na, pwede ba? Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Uwi ka naman ni Catalina. Asawa pa rin kita, Lina. At akin ka lang. Wala nang ibang magmamay-ari pa sa'yo simula ng araw na pakasalan kita. Bulalas ni Cardo na walang pakialam kung maririnig man sila ni Karen. Wala namang silbi si Karen sa buhay niya. Mas mahal niya si Catalina. Si Karen ay isang panandaliang aliw lamang para kay Cardo. Napatawa ng pagak si Catalina. Anong sabi mo? Di ba? Tapos na tayo, Cardo. At wala ka ng karapatan sa akin. Anol na ang ating kasal, di ba? Kaya malaya na ako sa iyo. Akmang hihilahin ni Cardo si Catalina. Subalit sumalubong sa kanya ang kamao ni Argos. Doon na hindi nakatai si Apo Ilianin, ang kanilang abuelo na pumagitna sa dalawang apo niya. Hindi mo na ba talaga naalala ang pinsan mong si Argos Cardo? Tumigil ka at hindi nakakaligtas sa akin ang lahat ng kasamaang ginagawa mo. Lalo na kay Catalina. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ka nawala ng kakayahang manggamot? Dahil sa kasamaan mo, binawi na ng mga engkanto ang kakayahan mo. Singhal ni Apo Ilianin sa apong si Cardo. Si Apo Ilianin ang dating nagbabantay sa lagusa ng kabilang daigdig, habang ang kapatid naman niyang si Apo Lubay ang siyang nagbabantay dito sa lagusa ng mundo ng mga tao. Katawang nila ang kanilang mga asawa sa kanilang tungkulin. Inabuso mo ang panggagamot at kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo na ginamit mo sa kasamaan. Hiyaw ng Apo. Ngayon, wala ka nang magagawa pa at huwag mo nang guluhin pa si Argos at Catalina. Sigaw pa nito. Kasunod noon ay ang isang maliwanag na bagay na nakakasilaw na lumabas mula sa katawan ni Cardo. Nagulat ang lahat nang biglang nawalan ng lakas si Cardo. Tuluyan na itong iniwan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mga engkanto. Naghanap na sila ng bagong papalit kay Cardo para magiging tagabantay sa lagusan ng daigdig ng mga tao. Dahil sa daigdig naman ng mga engkanto, ay naroon na rin ang dalawang pusong nagmamahalan nina Argos at Catalina. Nagiging sakitin na si Cardo pagkatapos na iwanan ng kapangyarihang ipinagkaloob ng mga engkanto. Ito ang parusang naghihintay sa kanya sa kanyang kasamaan at pananakit sa kanyang katuwang noon sa buhay na si Catalina. Habang si Argos at Catalina ay patuloy sa kanilang tungkulin bilang manggagamot at tagabantay ng lagusan sa mundo ng mga engkanto. Paroon at parito lamang ang dalawa sa dalawang daigdig. Isang mayamang bilyonaryo ang mag-asawang Argos at Catalina na may pusong handang tumulong sa mga nangangailangan. Marami na silang natulungan, lalo na ang mga cancer patient at ang mga taong may sakit sa puso.
Kaya naman ginusto din ni Argos na maging doktor para makatulong siya sa nangangailangan. Bale, parang inaalay niya ang buhay niya para sa mga may sakit. Lumipas ang mga taon, tuluyang nag-asawa si Argos at Catalina. May basbas sa simbahan at may basbas din sa mundo ng mga engkanto. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nagkaroon sila ng 5 anak. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Nawa ay pagpalain din kayo. Wakas.